Para ka lang din kumain ng ice cream kapag ginawa mo to. Napaka-rich nga ng ubi flavor nito mga mare, kaya naman kung gusto mo din gumawa ng recipe na to, panoorin mo lang ang video na to hanggang dulo. Sa ating pot, maglalagay tayo dito ng 1 cup ng cornstarch. At 1 ka naman ng evaporated milk. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang ma-dissolve na ang ating cornstarch. At kapag nga na-dissolve ng ating cornstarch, maglalagay na din tayo dito ng 1 can ng condensed milk. At haluin lang natin ito ng maigi hanggang mag-combine na lahat ng ingredients na linagay natin. At after natin mahalo ito ng mabuti, maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon ng ubi flavoring. At ngayon naman ay haluin lang natin ito. At kapag nga nahalo na natin ito ng mabuti, ay set aside muna natin. Dito naman sa mas malaki nating kasirola, maglalagay tayo dito ng 2 can ng coconut cream. Ito yung nabibili natin sa mga grocery store. Ngayon naman ay lutuin lang natin ito over medium heat hanggang sa kumulo na ang ating cream. At kapag nga kumulo na ito mga mare, ilalagay na din natin dito yung ginawa natin na ubi mixture. Sa paglalagay naman ito mga mare, continuous lang ang paghahalo natin. Ito ay para hindi masunog ang ating ginawang pudding. Haluin lang natin ito ng mabuti mga mare hanggang sa magtiki na itong ginawa natin. Sa mga oras na to mga mare ay patayin na natin ang apoy. At kapag nga ganito nakatik ang ating ubi pudding, ay hanguin na natin ito mare at palamigin ng kaunti bago natin ilagay dito sa ating mga container. Para naman sa size ng tub, gumamit pala ako dito ng 500 ml. At ngayon naman ay transfer na natin siya dito sa ating tub. Napakadali lang nga ng recipe natin mga mare at tsaka kong mabenta to. At kung balak mo din tong gawing pang negosyo, ilalagay ko na lang yung link ng container na to dyan sa comment section. At para naman pala sa list ng mga ingredients, ilalagay ko na lang din sa comment section. Ito lang naman kasi mare gumawa ng napaka-soft at creamy na ubi pudding. At ayan, tapos na natin malagay dito sa ating mga tub. At ngayon naman ay hintayin lang natin ito mag-set. At kapag nga nag-set na ang ating pudding, lalagay na din tayo dito ng grated cheese. Gawin lang natin ito sa mga natitira pa nating pudding. O diba, napakadali lang ng recipe natin. Kaya kung ibebenta mo to, tiyak talagang doble ang kita mo. At syempre, bago natin siya i-serve, dapat i-refrigerate muna natin. Ito na din ata ang pinakamasarap na ubi pudding na nagawa ko. Maganda nga itong gawing pang negosyo, lalo't lalo na at malapit na naman ang Pasko. Kaya kung gusto mo rin gumawa ng napakasarap, napaka-soft at creamy na ubi cheese pudding na kumare, try mo na ang recipe na to. Yun lang muna mare, follow for more pang negosyo recipe.